Sinumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano raw ang aasahan sa pag-upo ni Dizon sa DOTR? Cheryl, nilatag nga ni bagong DOTR Secretary Vince Dizon ang mga plano niya sa ahensya kasabay ng opisyal na panunumpa sa pwesto sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong DOTR Secretary Vince Dizon ang mga gumugulong na infrastructure project sa bansa. Ayon kay Dizon, ito ang ibinili ni PBBM sa naging pag-uusap nila. Kaya titiyakin daw ni Dizon na nakikipagtulungan ng mga LGU, lalo't ang karaniwang problema sa ganitong proyekto ay usapin ng right of way. Kabilang naman sa inilatag ni Dizon ang mga hakbang na madali o kayang ipatupad sa lalong madaling panahon. Isa sa pinag-aaralang hakbang ng bagong DOTR chief ang pagdadagdag ng bagon ng MRT at LRT system sa bansa, pati na ang pagsasaayos sa Pasig River Ferry System. Susubukan din daw mismo ng bagong DOTR chief ang EDSA Carousel bilang isang commuter. Sa ganitong paraan, mas makikita nito ang mga dapat gawin para mas maging efficient ang EDSA Carousel. Hindi rin daw siya pabor na alisin ng busway. Pero sang-ayon siya sa dating DOTR Secretary na si Jaime Bautista na kailangan itong i-privatize. Malaki daw kasi ang posibilidad na mapabayaan ito sa mga susunod na taon. Aminado naman ng bagong DOTR chief na hindi pa niya kabisado ang usapin, partikular sa PUV modernization. Pero naniniwala siya na kailangan kausapin at harapin ng mga driver at operator, lalo't sila ang papasan sa dagdag na gasto sa modernisasyon. Cheryl, inanunsyo din ngayon ni Dizon na pinasuspindi niya sa Toll Regulatory Board ang cashless transaction sa major expressway sa darating na Marso 15. Sabi ni Dizon, kailangan tiyakin na hindi yan magkakaaberya. Anti-poor din daw ang hakbang lalo't hindi naman lahat ay may kakayahan na mag-load ng electronic toll collection device o radio frequency identification o RFID. Cheryl, umamin din si Dizon na napakahirap resolbahin ang problema sa traffic dito sa Metro Manila. Ang sabi niya, maliliit na solusyon lang daw yung kayang gawin habang hinihintay o gumugulong yung implementasyon at paggawa ng busway at commuter railway. Cheryl? Maraming salamat, Julie Baiza.